Mga kababayan, ang bagong sakit po na tinatakasan ngayon ng mga alipores ng mga mandarambong sa Kongreso na mga tauhan ni Romualdez at ni Marcos ay ang sakit po na bookingitis. Dahil nabubuking na po sila Saldico at sila Dong Gonzales, kanya-kanyang takas na po, no? And we cannot hear from Marcos na papanagutin niya ang mga taong ito. Na mantakin mo si Saldico, ha? Sa isang insertion lang na ginawa niyang isingit sa loob ng budget ng 2025 o nagkakahalaga po ng 13 billion. Siya din po ang mangungontrata. Kung hindi po garapal at gahaman ang taong ito, kung may hatol na bitay, no? Ito ay isa sa mga deserving na bitayin ng taong bayan, no? Kasama of course ang boss niya na si Martin Romualdez na nagmamagaling-magalingan at nagkukunwa-kunwarian na pinagtatakpan nila ngayon sa Kongreso. Okay? So, mga kababayan, itong bookingitis po ay panibagong sakit ng mga kagaya nila Romualdez, nila Saldico, na kapag nabuking ka, takas agad. Iyon. Ito po ang ginagawa nila. Dati po, pag nabuking ka, magpa-admit ka sa St. Luke Hospital. And then maglagay ka ng brace sa liig mo at magpakarga ka sa wheelchair. Dito ngayon po, ang ginagawa po sa bookingitis, kaagad ay tumakas, no? Sana matuluyan na si Saldi sa pagka-bookingitis, Peralta Edward. Marcos lahat ang may sala. Kasi may dinideliver na pera sa palasyo. Yeah, that is true. Lahat po ng agencies of government, hindi lamang po ang DPWH at mga kawatan na kongresista, nagre-remit po yan sa Malacanang. At siyempre, walang iba dyan na nagmamaniobra ang talagang nasa likod ng mga galawan ni Marcos, kundi ang asawa niya. Sana may mangyari dyan sa investigasyon na yan, nakakakilabot ang mga nagaganap. No? Yun nga po ang problema natin mga kababayan. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, maliban po dito sa bookingitis, no? Naiinis na sa gobyerno, sabi ni, thank you, wait lang, basahin ko yung message na yon. Naiinis na daw siya. Pag sa cellphone kasi mahirap balikan ang message, no? Maayong gabi ka, Eric. Okay, sino pa mga nandito? Elena Jennings, Mylene Castillo, and idol ka, Eric, Narciso Santos. Okay. Kaninang umaga po, mga alas 10 ng umaga, nagkaroon po ng media briefing. Ang grupo na karamihan po ay binubuo ng mga sectoral leaders na kaanib at naglilinya po sa PDP Laban. Subalit hindi exclusive sa PDP Laban. Halimbawa po kanina nandun si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Israelito Torion, si Attorney Topacio, Attorney Manny Luna, at nandun din po si former political advisor ni Pangulong Duterte, Jing Paras. Nandun din po si Mayor Mike Rama ng Cebu City, dati na alkalde, at ganun din po si Ginoong Ronald Cardema at Greco Belhica. At mga nagkakaroon po kanina ng representation ang iba't ibang mga sectoral organizations nang nagkaroon po ng paghahayag ng tinatawag na People's Congress. Ang People's Congress po ay may layunin na magtipon at mabuo ang mga sentimiento ng taong bayan upang magkaroon ng paghahayag, pagrereklamo at mga pagbubunyag sa kung ano at gaano ang lalim at lawak po ng mga nangyayaring pandarambong at mga pagnanakaw sa pundo ng mamamayan. Hindi lamang po itong mga iskandaluso at maanumaliyang mga flood control projects. Pangalawa po sa layunin nitong People's Congress ay manawagan ng pagbubuo ng totoo at tunay na independent anti-plunder and anti-corruption commission kung saan ang mga mamamayan po ay involved sa pagkakaroon ng lantad at hayag na mga pagbubunyag at pagbubuo ng mga posibleng kaso ng pandarambong sa mga involved
hindi lamang po ang mga criminal contractors o kaya mga sindikato sa DPWH, kung hindi kasama na rin po dyan ang mga tunay at totoong mga magnanakaw sa Kongreso at mga kasabwat, kasapakat ni Romualdez at nila Marcos. So the purpose is for volunteer lawyers to come forward at gamitin po ang pagkakataon na magkaroon ng People's Assembly upang ang mga witnesses, whistleblowers at iba pa pong gustong magbunyag sa lawak at lalim po ng mga pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos will be given the time and opportunity na makapaghayag, at the same time po ang mga volunteer lawyers ay makapagsagawa ng pagtutulong na magawa po ang tinatawag na case build-up. Ayun. Pangatlong layunin po nito ay magpapatuloy po ang possibility na magkaroon ng pamamaraan na mabuo ang people power. Mapayapang pamamaraan ng pagtitipon, subalit malakas at prinsipyadong panawagan na palayasin na po sa poder si Ginoong Marcos. So there will be series of assembly, series of mga summit at mga actual street mobilization na ang layunin po ay hindi na lamang simpleng magbunyag o maghayag ng mga kabulukan sa sabwatan ng mga kontraktor at mga kongresista o ng mga politiko na kaalyado nila Marcos at Romualdez, kundi tumbukin na po mismo ang punot kriminal dulo ng lahat ng ito at puno at pinagsimulan ng mga kaganapan sa malubha at malawakang pangungulimbat at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay si Romualdez at si Marcos. Which, alam po natin, hindi kayang abutin yan ng Senate Blue Ribbon Committee at even pa po nitong lalo na ng Sarsuela at ng Diskarte Palusot na TRICOM hearing na pinamumunuan ng dating komunista na sinipa po sa Communist Party, at ganon din po ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Mantakin mo urban poor ang nire-represent mong ahensya, panay ang lakwatsa niya, first class ticket pa. Kaya sinipa ni Pangulong Duterte itong si Terry Ridon, mga kababayan. Kaya wala pong patutunguhan yan ang TRICOM nila, kundi magkaroon ng cover-up, magkaroon ng panlilito at panlilinlang, at magkaroon po ng counter-attack, lalo na po nang nagsimula ang pagbubunyag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya makikita ninyo kung sino-sino na lang po ang pinapatawag doon at idinadawit, upang magkaroon lamang ng mga magugulong impormasyon. May idadawit nila si Senator Lacson, idadawit na nila doon pati si Basti Duterte, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at kanina nga nagkaroon ng revelations si Senator Marcoleta na may mga abogado doon sa Senado na gustong itulak ang testimonya ng mga diskaya na magpangalan sila at magturo na rin ng ilang mga senador, at ang text message ay nanggaling po mismo doon sa ilang mga staff sa plenaryo na nagkakaroon ngayon ng mga pagkagalit ang mga empleyado mismo ng House of Representatives dahil po sa paghuhugas kamay at pagmamalinis nila Romualdez. So nag-feed po ng impormasyon kay Senator Marcoleta, at totoo nga, ito ay kinokompirma ng mga diskaya that they are being forced na gumawa ng mga kasinungalingan at mga palusot na mga pagpapahayag lamang may maidawit sila sa mga senador. So, nanawagan po kanina si Senator Marcoleta na dapat ito po ay maimbestigahan din ng Senado. And in fact, ang mga nangyayari ngayon po ay gusto na ng House of Representatives yung formula po ng damay-damay na lahat upang magkaroon po ng disinformation. At hindi mo na matutukoy kung saan po ang disinformation at saan naman talaga ang tunay na revelations. Kaya nga, dapat ipinatigil po at ibinasura itong pagkukunwa-kunwarian at sarswela na mga kunwari ay investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects na ito
sapagkat ang nag-iimbestiga po mismo at mga nagpapatawag ng prosesong ito ay mismo suspect na mga kriminal na nagpatupad ng pangangatay, paninindikato at pang-iistapa sa budget, at sila din po ay nakinabang ng todo-todo sa pangungulimbat sa pundo ng bayan to the point na pinangalanan na nga po sila ng mag-asawang Diskaya. Ayan. Subalit, ang mga magnanakaw at mga mandarambong ay wala talagang hiya. At sabi nga natin ng biro-biroan, sa kakapalan ng pagkawalang hiya ng mga taong ito at sa kakapalan ng balat ng pagmumukha nila at apog, kahit hiwain mo ng pinakamatalas na blade, ang pagmumukha ng mga taong ito, ng mga buaya at mga mandarambong na kongresista, na mga tauhan ni Romualdez at Marcos, sa kakapalan ng kanilang apog at pagmumukha, ang balat nila, kapag hiwain mo ng blade o scalpel na ginagamit sa surgery, ay Lunes mo hihiwain, nako, Sabado pa magdurugo, mga kababayan. Sapagkat ganon kakapal ang pagmumukha nila. There is no sense of delicadeza or any sense of ethical practice na kayo na nga ang inaakusahan at itinuturo na punong arkitekto at pasimuno sa mga pandarambong na ito sa pagnanakaw at pangdurubo. Kayo pa ang may ganang magpatawag ng mga tao at kunwa-kunwari ang mag-imbestiga. Kulukoy. Walang ibang may gustong gawin po yan. Ang katarantaduhan, ang pagsasayang ng oras at pundo ng mamamayan dito sa kabulastugan ng TRICOM nila sa Senado, sa Kongreso, kundi si Martin Romualdez mismo. Sapagkat kung matino ang utak nito ni Romualdez at kung talagang totoo na siya ay lumalaban sa korupsyon, hindi dapat hindi nila ginawa itong cover up na ito. Pero tarantado wala talaga itong sense of ethics and delicadeza. Kaya nga kahit naghuhumiyaw na ang mga ebidensya na sila ay mga magnanakaw at mandurobo, paimbestiga pa sila. Walang pinagkaiba po ito, mga kababayan, sa ginagawa ni Ginoong Marcos. Pailing-iling, pakunwa-kunwarian, pa-inspection, pero alam natin na siya ang pumipirma taon-taon mula nang umupo siya bilang presidente. Ang lahat ng pandaraya sa budget, mga pinalusot na mga congressional insertions and other criminal manipulation in the budget process na ginawa nila Romualdez at ng kanyang mga tauhan, lahat ng ito pinipirmahan pa rin po ni Marcos ang budget para maging General Appropriations Act. Kaya nangyayari pa rin po at tuloy-tuloy ang pandarambong. Ayan. Kaya nga kanina, ang People's Congress po, ang layunin po nito ay hamigin ang pinakamalawak na hanay ng iba't ibang sektor ng mga mamamayan na nagagalit at tumutuligsa at naninindigang lalabanan at papanagutin ang mga kriminal na mandarambong at mangungurakot sa pundo ng bayan. At kaya nga may panawagan ngayon na kung pwede magsama-sama sa EDSA. At kung hindi man EDSA, kung saan mang public place all over the country. At kanina, in-acknowledge po ang every Friday habang binubuo natin ang lakas at puwersa ng ating mga kababayan upang magkaroon ng solido na puwersa upang mapagsimulan ang critical na bilang upang umusad ang people power, ay magkakaroon po ng Black Friday protest. Alas 5 ng hapon, along EDSA Ortigas near EDSA Shrine. Diyan po sa gilid lang ng malaking mall dyan at sa EDSA Ortigas area. At ang ibang mga lugar po ay pwedeng sumama. May noise barrage pa rin po, magkakaroon pa rin po ng pag-iingay at ito ay open na panawagan. Black Friday protest po ito. At sa Sabado may iba pang grupo na gusto din pong magkaroon ng pagtitipon. The more na may oportunidad po ang taong bayan na magpahayag at kumilos, the better for our advocacy. Mag-ingat lang po tayo, mga kababayan, sapagkat may grupo din po, kagaya nitong mga CPP, NPA, NDF, na mga party list at mga grupo nila, at pati po itong mga komunista hilaw, ang Akbayan at pati ang mga Sumbi sa grupo nila Dilima at nila Chel Jokno at nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Hontivirus,
nagsama-sama po ito upang ang kanilang direksyon ay tuligsain ang nangyayari daw na korupsyon na nagsimula sa panahon ni Pangulong Duterte, while they are not attacking directly na ang pasimunot-punot dulo ng kriminal na pandarambong ay sila Marcos at Romualdez, sapagkat ang pumupundo po dito sa mga grupong ito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Ayan! So, ang People's Congress po ay magkakaroon ng mga pagkilos. Bantayan nyo lang po ang i-announce ni Ka Eric, no? Ang isang konfirmado po, magkakaroon tayo ng build-up activities every Friday 5 o'clock in the afternoon along EDSA Ortigas. Ayan. And then, may mga susunod na hakbang, no? Na unti-unti ang direksyon natin, mapayapa ngunit matatag na panawagan ng people power, at ang direksyon na tinatahak natin ay ang panawagan na palayasin na si Ginoong Marcos at si Romualdez at papanagutin sila sa kanilang mga krimen at mga ginawang pandarambong. At yan ang magiging sentro ng panawagan ng mga mamamayan. Kaya binuo po ang People's Congress. Baliwala po ang patutunguhan ng anumang investigasyon kung hindi magkakaroon ng case build-up. Kung hindi magkakaroon po ng pagkilos ang gobyerno na ang Anti-Money Laundering Council ay kanilang hahabulin, isequester at ikumpiska ang mga ninakaw na yaman ng mga kontraktor, ng mga politiko at congressman at iba pa na mga kasabwat kay Marcos at Romualdez. And of course, that can only start kapag wala na po sa poder si Marcos at sila Romualdez. Ayan. So doon po tayo papunta na. Binubuo na po natin ang hakbang-hakbang na pagbubuo ng puwersa at lakas ng mga mamamayan so that there will be enough na pagkakataon ay darating ito upang ipanawagan na ang lubusang pagpapalaya sa poder kina Marcos at Romualdez. Okay? Puntahan po natin itong nangyaring kudeta laban po kay Senate President Chis Escudero at bigla na lang pong itong nangyari na hindi man lang natunugan po ng mga ngayon ay mga minority group senators na, no? Sila Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, at kasama po sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla. Sila po ay I think 9 na lang sila ang naiiwan sa grupong ito, sapagkat noong weekend pa pala, nakikipag-meeting na po si Ping Lacson, si Tito Soto at sila Mig Zubiri, kina Sandro Marcos, at pati po kina Bersamin at kina Romualdez. Tito Soto and Martin Romualdez ay magkumpari po. Magkumpari sila dito po sa kay Arjo Atayde at kay Maine Mendoza. At even si Vico Soto po ay chami-chami pala ito kay Martin Romualdez. At ang anak ni Tito Soto ay na-appoint ni Marcos bilang pinuno o chairperson ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board. At si Lala Soto po, na anak ni Tito Soto, appointed by Marcos. I think ang MTRCB chairperson ay equivalent po yan sa undersecretary na posisyon. So si Tito Soto, kumparing dikit ni Martin Romualdez, at ganon din po si Arjo Atayde, inaanak nila Martin Romualdez at nila Tito Soto. Kaya kataka-taka po itong lumalabas ngayon ng mga feature story na si Arjo Atayde, hindi naman ganon kasikat at hindi naman ganon din kayaman na artista, biglang nagkaroon ng mga yate at palasyo at mga resort at iba pang mga kayamanan. Kapareho po sa ipinapakita ngayon ng pagbubunyag sa kung paano sinakmal na mga diskaya at na mga kriminal na kasabwat nila sa DPWH at lalo na sa gobyerno ni Marcos at Romualdez ang bilyon-bilyon na pondo. So si Tito Soto po ay kabahagi ng extension ng political operations nila Marcos at Romualdez. At ang layunin po doon ay i-recapture at aagawin po ang pamumuno at kumpas ng Senado. At yan po ang dahilan kung bakit ipinapaliwanag natin
na ang pinagmumula nito ay ang ambisyon sa politika nila Tito Soto at Ping Lacson na gagamitin ang todo-todong koneksyon at impluwensya sa bulok at mandarambong na gobyernong Marcos, samantalang nagkukunwari sila na inaayos at pinamumunuan nila ang Senado. At isang dahilan din pala kung bakit hindi na po pumalag si Chis Escudero at ang iba pang mga kaalyado niya na ngayon ay nasa minority dahil po ginamit na issue itong usapin ng flood control at mga kontrata na nag-donate daw ng 30 million sa political campaign fund ni Chis Escudero ang kontraktor na Lubiangco, mga kababayan, at malaking kontraktor ito sa Southern and Luzon wide, no? Even sa iba pang bahagi ng ating bansa. At dahilan dyan, nawalan ng pagtitiwala o nabutasan po si Chis Escudero dahil sa kanyang pagkakasangkot dito sa naganap na campaign donations na nanggaling sa isang kontraktor na ang kanilang grupo ay naisama doon sa napangalanan ni Marcos. However, hindi lang po ito kay Escudero nangyari na mayroong mga contributions and mga campaign fund donations, no, na nagagawa ang mga sindikato na mga kontraktor sapagkat ito ay ginagawa nila hindi lamang kay Escudero. Pero napuruhan si Escudero dahil sa kasagsagan ng iskandalo ng flood control at mga kontraktor na may mga record ng anomalya ay nadugtong ang kanyang pangalan at naidawit siya sa isang election campaign fund donations. Kaya naman iobra po ang kanyang kalagayan. Pangalawa, malinaw po na ang Villar na magkakapatid po, bagamat hindi pera ang naging pangunahing konsiderasyon, bakit bumaliktad po sila at tinuligsa ito kanina in an open forum ni dating political advisor for President Duterte, si Congressman Jing Paras. Tinuligsa po nila na ang mga Villar ay tumalikod na sa kanilang pakikipag-alyansa at pagsuporta sa mga Duterte sapagkat iniipit ngayon ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ang kanilang mga negosyo. Like itong Prime Water Corporation na may issue at problema sa National Water Resources Board, NWRB, at ganun din po ang kanilang Securities and Exchange Commission na record ng kanilang initial public offering sa korporasyon po nila. Yan. Kaya nagamit po ito na pressure point laban kay sa magkapatid na Villar. At ang magkapatid na Tulfo, mga kababayan, malinaw po na insecure sila. Lalo na pati si Ping Lacson at si Tito Soto na isang baguhan at bagitong senador ay nagiging smart at nagniningning po ang kanyang performance bilang chairperson committee sa Senate Blue Ribbon. Yan ang mga dahilan kung bakit nagkaroon po ng maniobrahan. Conspiracy for political and vested interest. Ayan. So, ang isa pa pong ipinapaabot ngayon, marami pong mga Senate press corps ang nagpapatotoo that Sandro Marcos was there at the height na nagka-caucus at nagmamaniobrahan po ang mga senador upang unceremoniously ay tanggalin po si Senate President Escudero at nang sa ganon po ay makat out to become the minority group ang mga senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. Nandoon po si Sandro Marcos para i-execute ang planong gamitin po nila ang Senado na maniobra upang mawala ang ano pa mang bantang politikal na pwedeng manggaling sa mga Duterte, having their sympathetic senators, kung kaya hindi po mapa-impeach noon at mapakonvict si Sara Duterte at hanggang sa ito po ay naibasura na ang impeachment complaints. Ngayon, ang pagkakaroon ng malawak na maniobrang ito over the weekend ay bahagi po ito ng recapture design nila Marcos upang ipaghanda muli na isusulong ang impeachment proceedings kung hindi man sa kasalukuyang taong 2025 ay baka nga po doon idudugtong
sa 2026 after po na maglapse na ang 1-year bar rule na itinakda ng desisyon ng Korte Suprema. Nako, malamang sa malamang po mga kababayan ay kulang na lang po ng isa ang bilang ng mga senador na ngayon po ay umabot na sa 15 senators ang nakalinyada at nakaalyansa kay Martin Romualdez at kay Marcos. They only need another senator. Magiging 16 na po ang bilang nila. And that can be a big possibility na pwede pong maisulong muli at magtatagumpay sila na ma-remove by way of impeachment proceedings again by February 2026. Kung susundin nila ang 1-year bar rule, it will emanate from Congress towards the Senate. Ayan. And with Tito Soto right now, na isang tauhan at extension at special agent ni Marcos at Romualdez para kunin ang inisyatiba ng pamumuno sa Senado, we can expect na mabubuhay muli at pwedeng may kalalagyan this time si Vice President Sara Duterte kasi kulang na lang ng isa at pwede na pong makukuha ang 16 na numero para magpa-convict kay Vice President Sara Duterte. Wow! Delikado po ito mga kababayan sapagkat marami pa po ang pwedeng mangyari. At ito na nga ang sinasabi natin, hindi ini-expect na makukuha nila Tito Soto ang maniobrahan sa numero, subalit nagulat na lang po ang lahat at wala na po sa poder si Chis Escudero at ang ano pa mang mga nabuo na majority decision nila ay pwede pong mabaliwala ito sa maniobra ni Marcos at Romualdez through a controlled at isa pong special agent type na Senate President na naglilingkod sa interes ni Marcos at Romualdez. Itong si Tito Soto. We cannot expect an independent Senate at ito po ay malinaw naman na doon patungo. At pinagkaisahan nga po talaga nila upang gamitin ang Senado na muling maging launching pad for the holding of another impeachment court trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, Mayta Pangilinan, Olivia Cargallo Chausas. Ayan, basa mo na rin mga message. Bai Yang. Sabi ni Bai Yang, anong sabi ni Bai Yang na nawawala ba? Ang bengot, totoo ba bastos man to si Kwan, i-remove mga kababayan, itong mga gago na nandito, at may kalalagyan din po ito pag nakita ko ito. Talagang lalamon ito ng tsinelas ang bunganga nito, itong bastos na nandito na si Argo Bingot, pero tingnan natin kung matrace natin ito later. May kalalagyan ito mga kababayan, don't worry, bastos talaga itong gago na to, mga kung ano ng words ang pinanggagamit niya. Hindi ko kasi, wala kasing admin ang ating group yung ating live, kaya nakakalusot ang mga gago kagaya nitong Argo Bingot na to, mga fake account ito mga kababayan. At tingnan natin kung matrace ko pa ito, ipanghanapin ko ito mamaya, may mga kakilala pa naman tayo sa cyber unit ng PNP na mga officer na matino. Ipa-check natin itong account ng Argo Bingot, at hanapin natin ito, bastos ito, binabastos na dito si Vice President Sara Duterte, hindi ko nga nakikita kasi pag nag-start ako ay hindi ko na po tinitingnan ang mga messages kasi para makapagtuloy-tuloy tayo. Anyway, Argo Bingot, yan lang ba kaya mo? Kaya nga ARs OFW, hanapin natin ito. Mamarkahan ko pong pangalan ito. Pag nakita ko ito, hindi ako mag-aalangan po na uubusin ko ang ngipin nito, talagang masasaktan ito sa akin itong si Argo Bingot na itong gago to, bastos, binabastos na dito kung ano-anong word ang ginamit niya kay Sara Duterte, Olivia, RIP daw bukas kay Bangag. Pwedeng mamatay nga ito, itong si Marcos, dahil nga po sa kanyang kalagayan, I will ask
na bago mag-start po, magkaroon tayo ng admin, no, para hindi po nababastos, no. Pero pag nakita ko talaga ito sa Argo Bingot, pag na-trace kita, pasalamat ka kung may matitira sa ngipin mo, no. Bastos itong tao na to, no. Addict siguro ito, no. Grabe pong mga pangbabastos na dito kay Sara Duterte, no. Okay, anyway, Black, hindi ko nga marunong Naila, no, kung paano gawin yan. Kasi madidistract ako, no. To Eric, kamusta na? Halong dira permi John Ilonggo. Ma'am Z, hayaan mo siya ka Eric, no? Oo nga, bastos talaga yung word na paggamit niya ng kung ano-ano laban kay Vice President Sara Duterte pang babastos, no? Ito pa si Vanessa 27. Okay. Hindi ito si Vanessa, iba to, no? Huwag niyong patulan siya, no? Naka-screenshot na pinagsasabi mo dito. Ipapahanap ko yan, Edna Bonderhide, no, sa isang officer o ilang officer sa cybercrime unit ng PNP. Ipapasa ko po at matitrace natin ito siya. Nakikinig sigurong tarantado na yan dyan. Ano? Anyway, si Tito Sotto po ay pakawala ng Malacanang. Si Ping Lacson is playing safe, no? Ang layunin po ni Tito Sotto dyan ay agawin ang initiative at putulin ang momentum ng investigation sa Senado. Wala na pong kredibilidad yung TRICOM sa Kongreso, eh. Para ang ginawa ni Romualdez, nagpatawag siya ng summit ng mga mandarambong, switik, magnanakaw, akyat bahay, swindler at mga estapador. And then, nagmeeting sila at gagawa sila ng investigasyon among themselves. Kuloko yan si Martin Romualdez, mga kababayan. Kung kaya, ang mangyayari ngayon ay dito sa Senado ang babantayan ng taong bayan. Subalit, dahil po na-recapture ang liderato at ang mayoriya, and there is a very critical number right now, 15 ang mga senador na ngayon po ay nakalinya kay Marcos at Romualdez, pwede pong magkaroon ng political realignment. At mangyayari nga po ang possibility na makakuha sila ng karagdagang isa pa at kanila pong aatakihin by way of impeachment operations upang mapatanggal po si Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin, kapag na-convict si Sara Duterte sa impeachment court na gamit ni Tito Sotto at ginamit si Sotto at ang Senado nila ni Marcos at Romualdez, ang desisyon po is non-appealable. You cannot run to the Supreme Court when there will be a decision rendered by the impeachment court. At ang immediate effect niyan, remove as Vice President si Sara Duterte and magkakaroon ng accessory penalty na perpetual disqualification na hindi na po siya pwedeng tumakbo o ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. That is the strategic objective why Marcos and Romualdez, through the conspiracy of Sotto, Lacson, and Subiri at mga grupo nila, they want to recapture the Senate leadership. Yan po ang long term. Ang immediate po ay mapigilan ang mga Duterte-aligned senators na magamit ang initiative at plataforma ng Senado para buligligin at yanigin ang Marcos-Romualdez Alliance. Para yan ay maputol, mga kababayan, at hindi makabuelo pa ang anumang pangyanig na mga explosive revelations sa pamumuno po ng Senate Blue Ribbon Committee under the leadership noon ni Senate President Chis Escudero at mga kagrupo ng mayoriya na ng mga grupong senador, kasama po si Senator Marcoleta, ngayon po ay tinitimpla kung ano at papaano po maiiwas kay Marcos at kay Romualdez ang pagkakaroon ng tumbok ng pananagutan, sapagkat ang totoo naman po na punot dulong kriminal sa pagkakaroon ng pandarambong sa kabanang bayan ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Ngayon, mukhang gustong gamitin po dito ang formula ng Napolis. Kung hindi nyo pa po makakalimutan, almost mga 100 billion pesos po ang sumambulat na iskandalo ng pagnanakaw sa pork barrel na ang ginamit po mga peke at bogus na mga kunwa-kunwari ang non-government
and mga people's organizations na binuo ni Napoles at kasabwat ang mga senador at mga congressman, that even Bongbong Marcos Jr., upon information reaching sa grupo po natin, kay Ka-Eric, ay na-involve pala ito dati sa Napoles PDAP scandal, mga 120 million pesos. Na ibalik lang po at naareglo ito ng tumulong si Romualdez, si Tambaluslos, kina Marcos at Lisa Araneta para hindi po mahabol at mahuli si Marcos sa kanyang pagkakadawit sa Napoles scandal na ito. At kung kaya po hindi sumambulat ang isyu na yan nang tumakbo siya bilang vice presidente noong 2016, mga kababayan. So, ito ay parang formula of Janet Lim Napoles Part 2. Ang mangyayari dito, idiin ang mga diskaya, idiin ang mga kontraktor at ilang mga opisyal sa DPWH samantalang hindi po aabutin ng pagtumbok at pagpunterya ang kriminal na pananagutan ni Marcos at nila Romualdez. Ayan. So, yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kudeta sa Senado, hindi lamang po para ang long-term objective na manumbalik at maging buhay ang threat of removal from the office of the Vice President laban kay Vice President Sara Duterte by way of impeachment proceedings na pwedeng ikasa with the numbers right now having to have 15 na mga sipsip na senador na nakalinya na sa political alignment ni Marcos at Romualdez, kung hindi pati na rin po ang pagtatakip at paglilihis po sa tunay na issue kung bakit sumambulat, lumawak at lumalim po at naging sistematiko ang pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat ang punong arkitekto at orchestrator nito si Romualdez. Ang punong konsentidor at tagapagpatupad na ginagawa pa niyang batas ang mga sindikato sa budget at mga pagnanakaw na ito, si Marcos. Yan ang dahilan kung bakit nila ni-recapture ang leadership at mga committee na pamumuno sa Senado nang sa ganun po ay maabsuelto at mapagtakpan ang pananagutan ni Marcos at Romualdez at maulit muli ang formula na parang hanggang sa mga kontraktor at ilang mga middle-level officers lang ng gobyerno ang tatamaan. Ayan! How do the sovereign will of the people counter the sinister plot of the dark forces of Marcos? Vox Populi, Vox Day TV. Simple lang. I-develop natin ang people power, mapayapa, ngunit determinado at prinsipyadong sama-samang pagkilos upang ipanawagan, igiit ang pagpapalayas sa poder kay Marcos at kina Romualdez. Diyan po ang gagawin natin, mga kababayan. Sino pa po mga blessed by God? Hoy, bingot, maayo ka. Matitrace ko yan, mga kababayan. Talagang pupulutin niya lang sa kalsada ang ngipin ito pag nakita ko at na-trace ko to eh. May kalalagyan talaga yan. Ang bastos, grabe pang mabastos niya kay Vice President Sara Duterte, no, bastos talaga yung ginamit niyang word. No? Anyway, mga kababayan, ang lumalabas pala ngayon, may binulgar din si Senator Ping Lacson kaninang tanghali yata na press briefing niya, si Secretary Bunuan ng DPWH ay involved po sa isang malaking kontraktor na may mga proyektong kaduda-duda sa Bulacan. Ayon, itong Global Crit kontraktor kung saan po opisyal na mataas dito ang anak ni Secretary Bunuan. Kaya po kapalmoks itong si Bunuan na pinipilit niyang sinasabi na bagamat may mga ghost projects at mga maanomaliyang mga pagpapatupad ng infra project sa Bulacan, ito daw ay mga isolated cases. Wow! Ngayon, binulgar po ni Senator Ping Lacson na involved pala sa isang malaking kontraktor at mismo ang anak ni Bunuan ay nasa pamunuan ng grupong ito na tinatawag na Global Crit Construction Group. Ayan.